etong COMELEC natin yung benefit of the doubt. Pero grabe itong nangyayaring ito, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit arbitrarily nagsususpindi sila ng proklamasyon. Alam mo, ito yata ang pinaka-politicized at saka pinaka-namemersonal na COMELEC sa buong kasaysayan ng COMELEC. Kita mo, ha? Nag-umpisa to yung si Respicio, Attorney Respicio, yung tumatakbong Vice Mayor. Hindi rin siya nakapag-oath eh. Yun nga, tingnan mo yung history, ha? Tingnan natin yung history. COMELEC, grabing kalokohan talaga ang ginawa ninyo. Sabi ng batas, dapat bawat automated counting machine, diretso dapat ang pasa niya ng data papunta sa COMELEC servers at sa mga transparency servers. Pero anong ginawa ninyo? Yung mga papunta sa transparency servers, pinadaan nyo muna doon sa data center 3. Kaya nga pinapadiretso ng sabay sa COMELEC servers at sa transparency servers para kapag mandaraya ang COMELEC, mahuhuli ka agad ng transparency server. Pero since pinipigilan nyo na yung mga napupunta sa transparency server, syempre, pwede nyo nang dayain yung data na pumupunta sa inyo at nilalabas ninyo sa inyong mga sariling server at pwede nyo na rin i-manipulate through data center 3 yung mga ipapadala ninyo papunta sa mga transparency servers. E di pwede na nating dayain sa gitna. Kaya pala ang tagal-tagal matransmit yung mga papunta sa mga transparency server at saka ang tagal din matransmit yung mga papunta sa inyong mga sariling server. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginagawa ninyo sa gitna. Nakita ko meron nga sa aming bayan, nag-manual upload kami. Nakita ko yung laki ng file na ina-upload doon sa mga servers. Napakaliit lang pala. Around 70 kilobytes yung file. Yung average speed ng internet natin dito sa Pilipinas, 35 megabytes per second. Ibig sabihin, dapat split second lang yung transmission ng ganyang mga data. Pero anong nangyayari? Ang tagal-tagal mag-process papunta sa mga transparency server, inabot ng madaling araw, at ganun din, ang tagal-tagal mapunta doon sa inyong mga makina. Hindi po yun problema sa signal, hindi po yun problema sa mga server, ng mga computer, ng mga server na sobrang bagal. Hindi. Yung mga ganyang proseso, meron talaga kayong ginagawa kalokohan doon sa gitna. At hindi rin yan ginagawa ng computer kasi kapag ang computer ang gumagawa automatically, madali rin yan gagawin. Hindi aabot ng ilang oras. Kaya talaga malaki ang suspetsya ko na meron kayong ginagawang kalokohan sa gitna. Mo COMELEC, malaki ang kutob ko. Kapag nakita ko yung version 3.5 na mga naka-install sa makina, may kita ko na yung endpoint na pinapadalhan nila ng data ay hindi yung COMELEC mismo at hindi yung mga transparency servers mismo, kundi sa inyong mga data centers na bawal at illegal at siyang nagpa-process ng lahat ng data bago ma-shoot sa dapat na pupuntahan nilang servers. Illegal po yan. Yan ay nagreklamo na may problema daw kung i-connect yung Source code. yung counting machine sa internet bago mag-transmit. Yung before, di ba? Yes, Oo. Dapat pag magta-transmit na lang, saka lang magko-connect. Yes. Okay. Dinimanda siya, pinapadisbar, pinatatanggal bilang CPA, di ba? Ano nangyari? Di ba sumunod din sila kay Attorney Respicio? Hindi rin nagbigay din sila ng instructions, di ba, na huwag i-connect. Ibig sabihin, sa mga tuwid bagay tama si Attorney Respicio. Ngayon nanalo yung tao. Sinususpend nila yung proclamation. Bakit? Kingkoy eh. Hindi ko maintindihan. Halal ng bayan yan. Hindi ba ang papel ng COMELEC is to determine yung sovereign will? Ang sovereign will ay yung halal ng bayan, yung pinili ng bayan, because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Isa yan sa bedrock principles ng ating saligang batas. Bakit pinipigilan mo yung will of the people dahil lang napikon ka kay Attorney Respicio, dahil lang hindi ka agree sa mga sinasabi niya sa Facebook? May mga iba pong mga IT experts, ang daming sinasabi tungkol sa source code, doon sa mga kung ano-ano pa, hindi ko naintindihan that's all Greek to me. Pinapa-restrict nila yung sa Facebook. Hindi ba demokrasya ito? Hindi ba dapat may free exchange of ideas? Bakit pag ayaw nyo? Di ba? Hinaharas nyo. Yung si Attorney Sia sa Pasig, may sinabi kayo, hindi nyo nagustuhan, maaaring bastos. Nagbiro. Ako, medyo napastos din ako. Ngunit, hindi yon dahilan para i-disqualify. Kengkoy arbitrary, hindi nga malaman kung anong pumapasok sa isip nitong si Chairman Garcia. Ngayon naman, may dalawang party list. Inipit nila. Ito nakakatawa Etong dalawang to ay mga ine-expose itong anomalya tungkol sa mga Communist Front organizations at yung mga anomalya, di ba, yung si Herrera, Bernadette Herrera. Opo. Ay may mga in-expose siyang kakengkuyan ni Kimbo. Yung tungkol sa possible sinasabi ko, hindi pa naman nahusgan, corruption.
Eto, sinuspend niya yung Duterte Youth Party List dahil daw may serious allegations na inihain noong 2019 ang mga identified na mga left-leaning organizations. Dahil daw sa red tagging. Anong red tagging? Pag sinabi ko na itong organisasyon na to ay Communist Front or may kaugnayan sa komunista, hindi red tagging yun kung yung mismong hepe ng Communist Party, si Joe Masison, inadmit kung sino-sino mga organizations. At saka kung obvious naman, kung may nagsasabi naman under oath sa Senado, sa Kongreso, na itong mga to ay nagre-recruit ng mga miyembro na ginagawang armed insurgents. O kung documented Ngayon, ito nagtataka ko kung serious nga ang allegations. 2019 pa ba't ngayon lang? Dahil kalaban ang Duterte Youth. Dahil oposisyon. Dahil nagulat kayo, nakakuha ng 3 seats, dati isa lang. Sino bang magaling na tao na gumawa ng mga bagay, kaya nabwisit sa administrasyon? Hindi ba yung dating kliyente niya? Si BBM? Di ba? Bakit ngayon? Anong pinagsasabi nyo ba? Ano mo yung red tagging with all due respect to other people? Yung sinasabi mo red tagging, sasabihin mo hindi pwede mag red tag, violation yun ng right sa free expression Bakit hindi ko pwedeng akusahan na ikaw ay Communist Front Organization o sympathizer ng komunista? Hindi ba pag may kinikriticize kayo? Di ba sinasabi nyo? Di ba noon? Anong sigaw ng mga tao noong panahon ni Marcos Sr.? Marcos, Hitler, diktador, tuta, pasista. Bakit pwedeng kaming tawagin ng mga identified sa mga komunista na pasista? Bakit hindi namin sila pwedeng tawagin komunista? Hindi pwede yun. Unconstitutional yun. Di ba? Pwede mo kaming sabihin diktador kami? Diktador yung presidente. Kayo hindi pwedeng sabihin komunista kayo. Di ba? Pwede kayo mag-accuse ito ay pumapatay ng EJK, ng mga adik. Hindi kayo pwedeng akusahan na nagre-recruit kayo ng mga NPA na pumapatay sa mga pulis. Pwede yun. Unconstitutional yun. Kayo lang ang pwedeng magbintang? Kami hindi. Hindi pwede yun. Anong red tagging pinagsasabi na naman itong COMELEC? May mga abogado naman dyan, ewan ko ba? Kung anong naiisip. Ginagawa nila yung posisyon nila para makabawi kakitiran ng utak yan Kaya nga talagang hindi dapat ang nilalagay dyan yung merong mga political or professional baggage. Ilalagay mo dyan, di ba? Kaya mabigat Dapat dyan kasi, kaya nga ang COMELEC ay may mga safeguards. Yan ay independent constitutional body, di ba? May fixed na 7-year term. May mga kanya-kanyang term yan. Hindi mo pwedeng tanggalin kundi impeachment kapag eleksyon napakalawak ng powers ng COMELEC. Para nga ito insulated from politics, gagawin mo namang instrument for personal or political vendetta. Mali. Nilalabag mo konstitusyon. That is culpable violation of the Constitution. Kanya lang, because of the reality, sino mag-i-impeach kay Garcia? Bata ng Pangulo yan Di ba? Personal choice yan. At abogado niya yan. At abogado yan ang napakaraming mga tao. Pwede mo bang kontrahin ngayon yung mga kliyente mo? Naging kliyente mo yan? Magkakaroon ka ba ngayon, hindi ba papasok yung conflict of interest? And the fact na nakinabang ka, nabayaran ka. Nitong mga taong to, bago ikaw ang COMELEC commissioner, the same people na kliyente mo dati, yun ang lalaban ngayon. Paano yun? Hindi ba conflict of interest yun? Kaya talagang ill-advised Dapat mga karir talaga. Yung mga nag-rise from the ranks. Kaya lang, of course, anong aasahan mo sa isang administrasyon na hindi talaga sumusunod sa batas, kahit yung kataas-taasang batas? Di ba? Sinabi ng hindi pwedeng arestuhin without any warrant sa konstitusyon, ginawa pa kay Duterte. Di ba? Yung si Cassie Leong, inaresto, walang warrant. Yung contempt power, sinabi na ng Korte Suprema, dapat may due process. Arbitrary, whimsical, capricious, contempt ng contempt. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ayun, nakakulong si Grijaldo. Hindi ba deprivation of liberty yan without due process? Alam ko ninong din nila. Kingkoy nga Pahala ngayon, nagtataka sila kung bakit nangamoting kahoy yung mga kandidato nila. Lalo na yung mga perceived na pinaka-tuta ng administrasyon, yun ang naulat. Katulad ni Tolentino, ni Benhar Abalos, puro nangamote lahat yan. 5 lang ang nanalo
Malaking sampal yun. Anyway, ayusin po natin habang may pagkakataon pa, habang may time pa. At sa notang yan, speaking of the time, ay magbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio pagkatapos ng mga commercial, information, arbitrage, patrol, sa paalala, hanap po ay just in news.